4:15. Praise the Lord. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. Oh, di ba? Ang batas nagpaparusa. Merong puot. Kung walang batas, walang paglalapastangan. Kaso, lahat ng mga unrighteousness, ginawa ng Diyos ng batas. Gumawa ang Diyos ng batas, huwag maglasing dahil unrighteous yan. Huwag kang maglasing. Huwag kang makiapid dahil batas yan. Hindi ka pwede makiapid. Huwag kang mag-commit ng adultery. Huwag kang mag-commit ng fornication. Huwag kang magnakaw. Huwag kang mamuhay na wild sa sanglibutang ito. Alis ka ng bahay. Madaling araw ka na magdating. Gumagapang ka na sa kalasingan. Malis ka ng bahay. Ilang araw hindi ka bumalik. Nakipag-live-in ka sa mga prostitutes. Yung tinatawag na war. So, lahat yan ng mga unrighteousness na yan. Yung homosexual, bawal yan. Karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Yung lalaki na susuot ng panuot ng pambabae, bawal yan. Unrighteous yan. Yung babae manuot ng panuot ng panglalaki, bawal din yan. Dito sa Bible, nandyan lahat yan. Maliban lang sa mga nirevise ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. May mga batas dyan na nirevise ni Lord Jesus Christ. So gusto ng ating Panginoong Hesukristo, pag ikaw ay umibig sa Diyos, huwag ka talagang iibig din sa transgression o sa paggawa ng unrighteousness o evil. Tayuan mo talaga ang utos ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng chance. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Alam ng Diyos, walang godly sa atin. Alam ng Diyos, lahat tayo ungodly. Kaya nga sadya niyang pinuntahan tayo dito dahil mga ungodly tayo. Gusto ng Diyos, makarinig tayo ng kanyang ebanghelyo na meron tayong pagkakataon magsisi. Meron tayong pagkakataon ma-reconciled sa Diyos. Kaya ang tawag sa Kanya, Redeemer. Napunta ka na sa kamay ng kaaway ng Diyos, pero kaya ka pa niyang tubusin. Ibalik ka sa Diyos. Binigay ng Diyos sa atin yan. I-grab na natin yan. Huwag tayong manatili pa rin dyan sa unrighteousness na yan. Sa paglabag ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kasi, may penalty talaga dyan. Kaya, tayo na umiibig sa Diyos, ibigin natin ang katuwiran. Tingnan mo yung binigay ni Jesus sa atin ng pagkakataon. Basa, Romans 5:6. Praise the Lord. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Di ba? Wala pa tayong lakas espiritual. Wala pa tayong lakas na umalis sa kasalanan. Wala pa tayong lakas na makaalpas, maka-escape sa kamay ng ating abductor. Wala tayong lakas. Slaves tayo, captive tayo ng kadiliman. Diyan sa paggawa ng kasamaan. Ano ginawa ni Kristo? Nagpakamatay siya. Para bigyan tayo ng kalayaan, para bigyan tayo ng kalakasan, kapangyarihan na makaalis sa captivity of sin. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Hindi imposible sa tao makaalis sa kasalanan. Hindi imposible sa tao makaalis sa kamay ng dyablo. Hindi yan imposible. Ginawa ng Diyos yan na posible. So, gawin natin. Huwag tayong maghintay pa ng wala hanggang madatnan tayo ng paghatol ng Diyos doon sa mga ungodly. Okay. Alam mo yung mga bagay-bagay na hindi natin alam? Kaya tayo gumagawa ng mali. Kasi hindi nga natin alam. Inosente tayo Ignorante tayo Ayaw ng Diyos na manatili tayong walang kaalam-alam. Ayaw ng Diyos na maging ignorante tayo. Kaya, ano man ang mga bagay na
gusto ng Diyos ipaalam sa atin, hinayag niya na yan sa atin. Nireveal na yan sa atin. Basahin natin yan. Romans 1:19. Praise the Lord. Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed unto them. Yan. Dahil ang mga bagay na kailangan malaman sa Diyos, pinahayag niya sa kanila. Dahil ang Diyos ay nagpahayag sa kanila. Hindi niya tinago. Ito yung mercy ng Diyos sa buhay natin. Nabigyan tayo ng enlightenment para ma-realize natin, huwag tayong manatili sa mali, huwag tayong manatili sa kasalanan, huwag tayong manatili sa paglabas o sa paglabag ng batas ng Diyos. Kasi ang maging sanhi niyan, puot. Kung walang batas, walang puot, walang punishment, meron eh. Kaya ano yun? Yung unrighteousness. Kaya nga, unrighteous dahil hindi tuwid, hindi tama, hindi malinis sa harapan ng Diyos. Kaya pinagbabawal niya lahat yan. So, kaya therefore, lagi nating unawain, ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para malaman natin ang katotohanan. Kaso, ang nangyari ngayon sa mga tao, nandyan na yung Biblia, nandyan na yung Word of God, nandyan na yung preacher, ayaw pa rin nilang makinig. Ayaw pa rin nilang gustuhin. Refuse ng refuse, basahin natin yan. Romans 1:28. Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Kaya hindi nahihinto ang paggawa ng mga hindi convenient. Pag sinabing hindi convenient, hindi nararapat sa mata ng Diyos. Pag hindi nararapat sa mata ng Diyos, unrighteous yan. Patuloy pa rin ang paggawa ng mga tao. Kasi pag merong Word of God, hindi nila i-retain sa kanilang utak, sa kanilang knowledge. Kasi nasasagasaan yung kanilang mga bisyo, nasasagasaan yung hilig ng laman. Ayaw nila. Ngayon, dahil ayaw nila, gagawin pa rin nila ang mga hindi convenient sa mata ng ating Panginoong Diyos. Meron naman din iba, nagpo-proclaim na hindi gagawa ng mga kasamaan, pero laging nanonood ng mga pinagbabawal ng Diyos. Naliligaya sila na manonood sa mga bagay na mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. They have pleasure doon sa pagpanood sa mga pinagbabawal ng Diyos. Huwag mong sabihin hindi ka makasali sa judgment ng Diyos. Bakit? Naging partakers ka. Basahin natin yan. Romans 1:32. Praise the Lord. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Yes. Yung gumagawa ng karumaldumal, transgression, unrighteous, unholy sa mata ng Diyos paparusahan. Hindi lang sila, kundi sila rin na naliligaya sa kanilang mga gawa. Alam mo na mga na pinagbabawal ng Diyos yung mga homosexual. Kasi ang ginawa ng Diyos sa Bible, dalawang gender lang. Male and female. Ngayon, pumasok ang masamang espiritu. Yung espiritu na pumasok sa Sodom and Gomorrah, pumasok na rin sa mundo ngayon. Na ang lalaki, sisiping sa kapwa lalaki. Ang babae, sisiping sa kapwa babae. Ito yung karumaldumal sa mata ng Diyos. And they are worthy of death. Kaya kailangan mabigyan ng warning ang lahat na gumagawa niyan. Para may pagkakataon pang malis sa maling gawa at magsisi at mamuhay na ayon sa batas ng Diyos. Kasi pag may batas, sinunod mo, may reward ka. May batas, pag nilapastangan mo, ma-penalize ka. Kaya,
Iiba pa naman ang Diyos. Ang penalty of sin is death doon sa impyerno. Ang gift o reward ng Diyos. Kapag sinabing gift, you are giving reward to someone. That's why you are giving gift. Praise the Lord. Ang reward, eternal life. Pag sinunod mo yung batas ng Diyos, yung utos, kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ganun po yan. Kaya, hindi pwede na magpakita ka sa sanglibutang ito na righteous ka, tapos secretly, naliligaya ka rin doon sa mga gumagawa ng masama. You approve them, meaning to say, or you take delight in them. Kasali ka. Basahin pa natin yan. Romans 2 verse 3. Praise the Lord. And thinkest thou this, O man, that judge them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Yan, nag-isip ka ba, o tao, na naghahatol sa kanila na gumagawa ng mga bagay? Tapos, ginagawa mo din. Ibig sabihin yan, kunwari, nandidiri ka sa mga nakikita mo sa sanglibutang ito na kasamaan, hinahatulan mo sila. Pagkatapos, ikaw din pala mismo, gumagawa din ng gano'n. That thou shalt escape the judgment of God. Nakatakas ka ba sa kahatulan ng Diyos? O kaya, ayusin natin pag-interpret sa ating pag-ibig sa Diyos. If you love God, hate evil. Praise the Lord. Ganun ang tama na pamaraan sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya napaka-importante na ang tao talaga makinig ka sa boses, sa tinig ng Diyos. Kasi maraming pagkakamali ang ating nagisnan. Maraming mga kamalian ang ating nasanayan. Pag hindi ito matuwid, pag hindi ito mabigyan ng knowledge and understanding, baka akala natin wala lang. Yung pala, meron tayong batas na na-transgress. Meron tayong batas na nalapas tanganan. Minsan, drive ako dyan sa Ecolan, gabi na. Pag go, proceed ako. Alam ko, wala akong batas na violate. Pinara ako ng pulis. Tinuro niya ako. Siyempre, park ako. Sir, sabi ko, what is my violation? Sir, bawal ang ilaw na isa lang. Wala naman yung pundir yan, sir. Sige, i-testing mo high, ilo. Isa lang ang nakasindi yung isa. Wala na, pundi na. Sir, hindi ko kasi alam, sir, kasi lumabas ako ng bahay. Ginamit ko na ito ilang araw. Wala namang pundi ito, sir. Tawarin mo ako, sir. Ayoko nang ulitin. Pagdating sa bahay, i-fix ko na ito, sir. Alam ng police na out of my innocency, nangyari yun. Hindi ko sinadya yun. Pinatawad ako. Praise the Lord. Pagdating dito, kinabukasan, sabi ko, G, i-fix nyo yung ilaw kasi hindi na magsindi. Yung pala may luag lang. May sakit lang doon na luag. Hindi pala pundi. Mabuti hindi ako bumili kaagad ng ilaw. May mga kasalanan out of our innocency. Praise the Lord. I-consider ng Diyos yan. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya Diyos nag-offer ng absolute pardon. Kasi alam niya, we were born in sin. Kaya tingnan mo yung Diyos. Marunong mag-intindi. Ngayon, inintindi niya tayo. Ang tanong, nagpasalamat ka ba? Ang tanong, tinanggap mo ba ang offer ng Diyos? Ang tanong, inibig mo ba ang pagliligtas ng Diyos sa buhay mo para hindi ka na mapahamak? Anong nangyari dito? Basahin natin John 3:19 hanggang 21. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light,
lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Diyan mo makikita. Ginawa na ng Diyos para ma-manifest kahit pa man ang kanyang liwanag o kaligtasan. Kaso nung dumating ang liwanag sa sanglibutang ito, mas pinili ng mga tao ang dilim, ang kadiliman, kaysa liwanag. Mas pinili ng tao ang unrighteousness kaysa righteousness. Mas pinili ng tao ang bagay na maghahatid sa kanila sa condemnation rather than sa salvation. Kaya, sabi diyan, ang gumagawa ng masama, takot lumapit sa liwanag. Kasi mabibisto na sila'y gumawa ng kasalanan. Pero ang gumagawa ng tama, hindi natatakot pumupunta sa liwanag. Kasi makita man ang lahat ng gawa nila, wala silang kakahiya. Kasi gumagawa na sila ng tama. So ganun din sa ating buhay. Alam na natin ang batas ng Diyos, alam na natin ang katotohanan, tapos lalapastanganin mo pa rin. Di pagdating ng inspektor ngayon, di takot ka kasi alam mo na mayroon kang nilapastangan na batas. Pero kung pagdating ng inspektor, wala kang nilapastanganan, ay nako, hindi ka takot pupunta sa liwanag para makita yung iyong pagkatao. Ganun po ang gusto ng Diyos. Ikaw na umibig sa Diyos, kapuutan mo ang masama. Huwag mong gawin ang unrighteousness. Gawin mo ang tama. Praise the Lord. Sige, lahat ng mga tao na ayaw tatanggap sa pag-ibig ng Diyos. Ano yung pag-ibig ng Diyos? Bagamat ikaw'y makasalanan, bagamat ikaw ay baluktot, bagamat ikaw ay hahatulan doon sa impyerno, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa aking pag-ibig, gagawin ko ito sa iyo. Patawarin kita. Sa aking pag-ibig, gagawin ko ito. Kukunin kita sa kamay ng kaaway. Ito lang ang gawin mo. Tanggapin mo lang yung pag-ibig ko. Pero anong nangyari? Basa. 2 Thessalonians 2 verse 10. Praise the Lord. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Nandyan pa rin ang deceivableness of unrighteousness sa buhay ng mga tao. Dahil nung dumating ang pag-ibig ng Diyos na sila ay patawarin, sila ay linisin, sila ay tuwirin, sila ay baguhin, hindi nila tinanggap. Mas gusto pa nilang magpatuloy sa kasamaan, sa bisyo, sa lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life that is of the world, and pass it away. Ayaw nila sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya, grabe pa rin ang deceivableness of unrighteousness. Hindi nila kayang tumbahin. Kasi unang-una, hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang magiging resulta. Basa pa last verses. 1 Timothy 4:1 and 2. Praise the Lord. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Diyan. Nandito na sa katotohanan. Nalaman na ang kabanalan, nalaman na ang katuwiran. Pero, anong mangyayari? They will depart. They will depart from that faith. Saan sila makinig? Giving heed to the seducing spirits. Doon na sila maniwala. Doon na sila makinig. At saan pa? Sa doctrines of devils. Meron palang doctrine ang devils eh. Ano ba ang doctrine ng devil? Do not believe God. Ano bang doctrine ng devil? Believe to yourself. Ano bang doctrine ng devil? God is not existing. Yun ang doctrine ng devil. We are God. Tayo ang Diyos. Tayo ang Panginoon. Dapat tayo ang masunod. Anong gusto natin, gawin natin. Yun. Doon sila makinig. Sa mga seducing spirits and doctrine of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Alam mo ibig sabihin yan?
manhid. Wala na. Parang inano ng mainit ba na plancha. Psst! Wala na. Hindi mo na yan mapakinabangan. Tulad yung pantalon. Pag nasunog na yan, hindi mo na yan maano. Kahit ilang plancha pa ang gamitin mo, pag sunog na yan, hindi na yan mag-plain. Wala na. Kaya, ganon po. So, therefore, huwag nating misunderstood. Ikaw na umiibig sa Diyos, you must hate evil. Huwag kang kumpiyansa. Huwag kang mag-isi-isi. Huwag kang gumawa ng unrighteousness. Yung righteousness. Kasi ito yung message kagabi. The wrath of God shall be revealed against all ungodliness, all unrighteousness, who hold the truth in unrighteousness. Hawak-hawak na nga ang katotohanan. How? In unrighteousness. Ibig sabihin yan, hawak na ang Bible. Pero, hinawakan nga ang Bible in unrighteousness. Hindi pa rin sinunod. Yung pa rin unrighteousness. So, tinawag yung religious devil. Marami na tayong na-encounter niyan. Mag-casting out tayo. Magsabi din, hallelujah. Magsabi din, praise the Lord. Magsabi din, thank you, Jesus. Pero, i-discern mo, masamang espiritu, hindi pa umalis. Holding the truth in unrighteousness. So, therefore, lahat tayo magsikap na pagdating ng panahon, talagang pinakita na natin kay Jesus ang tama. Hate evil if you love God. If you love me, Jesus said, keep my commandments. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.